Araw ng Sabado, marami tayong lakad ngayon. Pero ang main na lakad natin is papa-eye exam kami. Kasi ano yun eh, before ka mag-claim or before kang umorder ng glasses mo, kailangan mo yung grado. Okay, para makuha yung grado, kailangan mo mag-book ng appointment sa ophthalmologist pa yun. Basta yung doktor sa mata. So meron na kami appointment. Ang appointment namin is 3:30. Tama, 3:30. Yung hopefully last dental appointment ni Leslie. Ako kasi nag-last na eh. Next year ang next na dental appointment ko. Si Leslie last niya na this year. So appointment namin 2 o'clock. So ang lakad natin, titignan muna natin yung car wash dyan kung okay na. Kasi tagal na talagang hindi nakaka-car wash yung sasakyan namin. Hello guys, nandito tayo sa Lip Balm pala yan. Dito tayo sa car washan. Sa wakas nagbukas na yung car washan dito sa amin, malapit. Lapit lang to. Kasi ang dumi na nung sasakyan namin. So si Leslie hinatid namin sa dentist, tapos kami ni Austin. Yan. Magpapa-car wash muna kami. Tapos after nun, sunduin namin si Leslie. Sa mga magtatanong, magkano nga ba ang car wash dito sa Canada? Okay. Magkano ba? Tingnan natin. Sa yun Canadian Tire. Ang car wash ay nagkakahalaga ng 15.99 plus tax, syempre 13%, so 18.07 siya. Okay, yan ang presyo ng car washan. Kaso, kung titignan nyo, ang haba ng pila. As in, ako na yung dulo ng line ng pila. Kasi papasok tayo dyan eh. Papakarwas tayo. Tignan mo hood natin, di ba? Pag nakita yan ni Mami Leti o ni Mama, dugyot, madumi, hindi nyo nalagaan sa sasakyan. Kasi alam ko sila Mami saka si Mama, yan, maselan sa sasakyan. Tignan nyo, madumi ng hood. So ito naman na yung pinakamadumi na part ng ng sasakyan, yung hood, yung gilid, yung bintana, madumi na din. Ay, si Austin, pa-cute. Ganyan. So kailangan nating hintayin. Siguro nga baka mauna pang matapos si Leslie. Baka mauna pa yun. Tapos try ko din na videohan habang nagka-car wash kung anong ginagawa para may idea din kayo. Na pala kami, lip balm, kasi medyo malamig na. Alas 2 ng tanghali, 18. So parang naka-aircon ka. Kaya yung lips is nagda-dry na hanginan. Although baka kulang sa tubig, pero yun nga, nagka-crack ba? Pag nag-crack yan, masusugat yan, sobrang sakit. Kaya nilalagyan ko ng lip balm. Oy, malapit na tayo guys. Yan yung entrance. Tapos may code na binigay. Ito yun yung code. Ita-type mo dun, parang yan yung box na maliit dyan. Ida-dial mo dyan para papasok ka. Pero yun nga, medyo next na tayo, ayun na guys, malapit na. Tayo na ang next guys. Tayo na ang next, Austin. Ilalagay ko yung code dyan mamaya pag umilaw yung enter code. Ganyan gagawin natin. Bawal pa may expect. Nakikita nyo ba? Hindi siya na-detect. Ayun. Next na tayo. Ayun na guys, tayo na. Papakita ko sa inyo Siyempre nakapark tayo. Ayun na. Linis.
Hindi na mano-mano dito guys sa Canada. Ito, mabilisan lang kasi to eh. Itong mga ganito eh, no? May sabon na. Mabilisan lang to. Pero meron ding mano-mano na ano ha. Meron ding mano-mano na car washan talaga. Pero syempre, tao yung magka-car wash. Kung kasama ang exterior, mas mahal siya. So, Austin natatakot eh. Mas mahal talaga siya. Ito ay ano lang to. Exterior to. Mas mahal pala pag kasama interior kasi lahat yan ba-vacuumin nila, lalagyan nila ng cleaner. Oh, mas matagal talaga. Ayun oh. Nice. Yan. So ano na nangyayari? Lahat yan guys, lalagyan nila sa likod. Ayun saan yung machine? Yan, sasabunin talaga nila lahat yan. Yan. Takot si Austin. Ako. Austin no, stay dyan. Austin, stay. Andali nga lang. Uy, ano na to? Tricolor. Ewan ko na tricolor ba to? Basta parang may pang shine ng ano. Ako natakot na si Austin. Dito na siya. Guys, tingin si Austin, natakot. No, Austin, okay lang. Ano lang yan? Car wash lang yan, Austin. Ikaw na, nanginginig oh. Nanginginig si Austin. No. Nagpapanik siya. Pero ayun oh, nililinisan na nila. Kita nyo ba? Nililinisan na nila. Nanginginig si Austin. Natatakot si Loco eh. Yeah, go! Ano na to? Yun pala yung mga nilagay nila. Okay guys, yan yung mga nilagay nila. Ewan ko nakikita yun. Cleaning, washing, polishing, iba. Surface protectant, weather guard. So nasa weather guard na siya. Hindi masyadong nalinis guys. Titignan nyo. Madumi pa rin. Dapat 2 beses yata makarwash to. Na ano na kasi, naipon na kasi yung dumi. Pero yung ibang part naman, ay hindi, naipon talaga yung dumi niya oh. Pero ang maganda nito, natanggal na halos lahat. So pupunasan ko mamaya. Ilinis ko ulit. Although malinis naman yung mugs niya. Kaso yung ano, taas oh. Hindi talaga eh, kahit tignan mo. Pero ang bilis na lang matanggal yung dumi. Hindi naman ang maganda. Mamaya, anuin ko, punasan ko to. Ito na muna tayo sa ano, sa glasses. Appointment natin 3:30 eh. So magpapa-eye exam tayo. Maraming glasses dito pero walang Ray-Ban eh. Yun yung gusto ko eh. So ayun o, iba-ibang brand. Pero dun tayo sa ano, so, online pa rin. Guys, ito pala yung room nila. Actually, tapos na ako sa ano. Tapos na ako mag-eye exam. Kakaiba yung eye exam dito. Sa totoo lang, hindi naman sa Pilipinas. So, 3 test yung ginawa. Yung una is parang laser, titingin ka sa parang X. And then biglang magpa-flash. Parang sabi niya, i-assess daw yung gaano ka-damage yung eye. Yung pangalawa, parang yung normal sa Pilipinas, yung balloon ba? Tapos yung pangatlo, medyo nagugulat ako, nervous ako. Ang ginawa is, parang pangatlong test, parang air pressure, parang titingin ka doon sa parang green, tapos parang may hangin na kaganon. Parang pipitik sa mata mo. Parang titignan daw nila kung anong resistance ng mata mo. Yun daw yung purpose. So hinihintay natin yung doktor para makausap tayo or mabigay yung result. Mga 3:30 daw. Late kaya yung doktor na yun. Kung magti 3:30 na, pabalik na siya guys. Tapos na pala tayo magpa-check up guys. Ganun pala talaga ang ano, comprehensive yung exam dito, hindi compared sa Pilipinas. Click, lens. Dito ano, high-tech talaga. Magaling, mabait pa yung doktor. So ang cost pala ng eye exam dito, $99.
Tapos covered naman siya ng insurance. Itong store na pala to is Specsavers. Nasa plaza pala yan, pakita ko yung plaza. Plaza yan. Actually, malaki to ng malaking plaza to. May Metro, may Moores, may LASIK, may PetSmart. Actually, itong plaza na to, napuntahan ko na to kasi nag-apply ako ng work dito sa may North Service Road. Nag-interview ako dyan. Dito ako tumambay kasi masyado pang maaga. Tapos parang nag-withdraw ko ng Scotia dun. May Scotia dyan Tapos dito ako natambay. Kaya alam ko tong lugar na to. Napuntahan ko na to. Okay guys, nandito na tayo sa Walmart. Ang sakit sa bangs tong insurance namin. Kasi ganito ang kwento niyan. Yung primary insurance ko is yung sa akin, diba? Ngayon, merong announcement yung HR na as much as possible wag nang gamitin kasi parang lilipat na kami ng insurance. Okay? So, yung secondary insurance ko is yung kay Leslie. Ang nangyari, binigay kasi parang nag-aalangan na ako ibigay yung primary insurance ko. Binigay ko yung secondary insurance kasi baka mamaya hindi ako bayaran. Dinenay nung secondary insurance kasi sabi niya, hindi mo muna pwedeng gamitin yung sa akin kasi may primary insurance ka. Dinenay na nung primary insurance ko. So ang nangyari, nag-cash out ako ng 99. Yung letter na na-deny yung primary insurance ko. So ang gagawin namin ni Leslie, ipapa-reimburse namin yung $99 doon sa secondary insurance ni Leslie kasi nga na-deny sa first insurance. Okay? Yun yung first dilemma. Ngayon, yung second dilemma ko, pag bumili ako ng glasses, worth 300 kasi yung kay Leslie, yung sa akin 200. Most likely, ganun din ang scenario. First insurance ang gagamitin. Pag na-deny, mag-shell out ako 300. Ayoko nang mag-shell out. So yun yung dilemma ko. Actually hindi naman siya dilemma kasi pwede ko naman siya pa-reimburse. Kaso kasi maglalabas ka ng own na pera mo, babayaran mo muna. Tapos ilang linggo mong hihintayin. Yun yung hassle. So, pero okay lang din naman. At least babayaran naman talaga. Yung singilan lang is matagal. Yun yung okay na. Nakapag-test na si Leslie, nakapag-test na din ako. Ang next na gagawin namin is bibili kami ng glasses. Si Leslie pumunta ng Walmart. Walmart. Nakita nyo ba? Walmart. Si Leslie pala pumunta na ng Walmart. Sa mga bibili niya, mga chichirya, mga chips, tapos milk daw, sa coffee. Tapos ano pa ba? Ice cream? Siguro mga ice cream, ganyan. Okay, so after na to, uwi na kami. Hanggang dito na lang yung vlog na to. Maraming salamat. Bye!